Target. Who is the target? Dakuting and ahas. Anong pag-uusapan natin dito? About sa lahat ng katiwalian nila. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Target. Who is the target? Dakuting and ahas. Anong pag-uusapan natin dito? About sa lahat ng katiwalian nila. Yun ang pag-uusapan natin dito. Hindi natin sila tatantanan hanggat hindi sila nawawala sa paningin natin. Dahil ang ginagawa nila, cotton fiend. Tama ka, Madam Maharlika, it's tiring and frustrating. I told my husband earlier, kawawa talaga ang mga tao sa Pilipinas. Ang advantage natin andito tayo sa Amerika. Yes, palangga. I'm tired. Do you think nakakatuwa itong ginagawa ko? Okay? Na araw-araw ako nagagalit. Sabi nga ng mga anak ko, araw-araw ako na nagagalit. Ganyan. Sabi ko, kailangan kong gawin to, anak eh. Kasi I cannot help it. I mean, it's me. Diba? Sabi ko nga, 24/7 ako nagdadakdak eh. Kahit sa pagtulog ko, nagsasalita ako. Pero ito, focus sa kabulastugan nila, walang palulusutin, sabi ni Peaceful Dreamy Sleep. Ito, mga palangga, mga polis, ito na to, mga brusko na to sa atin. Paano pa kayo? Sario Cabanero, I trust you, Maharlika General Bacana, SAS. Yan, wala tuloy. Ito, nakita nyo, may memo, internal memo. Not only in PNP, mayroon sa DFA, mayroon sa DOE. Lahat nga ng ahensya, hinuutusan, dinidiktahan sila na mag-share ng hashtag bagong Pilipinas. Tapos pagko-comment, magla-like para daw tumaas ang engagement. Ano yun? They are more concerned sa engagement than sa pag-angat ng buhay ninyo. Kung ako ang nandiyan dyan, mga palangga, kung matino, wag na lang ako, sige, baka sabihin nyo naman, nangangarap, nasabihin na naman ng mga siraulo, gusto mo lang ng presidente, nye, mga ganon. Okay, yung leader na totoong leader, bakit ka magsispend sa kick-off rally na yan? How many millions? Yung mga taong, yung imbitahin na pa lang, yung babayaran mong 250,000 na target nila, babayaran nila, yung susuhulan nila, ibabribe nila. How much money ang ibabayad ng pulboronic government na to instead of putting that money sa programa ng gobyerno para mabigyan ang mga lola ninyo, you know what, yung mga retired military, retired police, you know, may mga message, I will talk about that. Ang pension nila hindi pa may mga what do you call it, yung mga pension nila hindi maayos na binibigay. I have to read that. May nag-email sa akin. So much complaint ang every single day. You know what? I wish kaya ko lahat itackle, no? Yung mga message sa akin. Mga retired person, mga retired AFP, PNP, pension, teachers, teachers sa Social Security, mga pensioner na matanda na, nagme-message sila sa akin dahil baboy ang gobyernong ito. Hindi sila nabibigyan ng priority para ibigay ang mga retirement money nila o yung tamang benepisyo para sa kanila. Tapos eto, guest ng Coldplay Kickoff Rally, traffic uli yan, sabi. But anyway, itong gobyernong ito, magre-recruit ng 250,000 empleyado. Tapos mandatory with this internal memo puki ng Jotang Genenas. Internal memo. Let's say naman mag-umpisa dyan. Sure ako susunod na lahat yan. Kaya nga, nananawagan tayo sa mga brusko kong mga palangga na matitino na mga generals kung may natitira pa. Ito kayo mga brusko. Ito mo, ang pogi-pogi nyo dito. You have to speak up. Get up, speak up, and pick them up. Okay? Sayang na may mga brusko nyong katawan. Kung hindi nyo kami isi-save. Sayang na may mga alindog namin. Lalo na ako to eh. Saan ba ako dito? Sa tingin nyo, saan ako dito? Kung mamimili kayo, saan ang personality ko dito sa mga nakakapalangga ko? I think lahat to ako. Di ba? Lahat to ako. Okay? Anyway, nakapagod ano? Ang espiritu ni Lisa Fair. Wala nang espiritu yan, itim ng espiritu. Skylar T.
Tickling. Alam ko na kung magkano ang offer, dadaanin na naman sa AX ng DSWD ayuda attend. Oh, kasama na lahat yan, pati DSW. Huwag kang mapagod, sabi ni Orlando Nicolas. So nga pala, pero kasi minsan nakakaloka na dahil, puro lang kaputahan nila ang mga inuulat ko. But what can you do? Sabi ko nga, I think ako ay sugo. Sugo ni Bathala para gurgurin ang mga ine-enjoy ni Kuting at Lisa Smugs. I'm very positive. Hindi na sila magtatagal. Kaya ganito sila. Okay, sige. Hindi nyo ba napapansin? Bakit ganito sila? Imbes na, hi Langgin, DM. Thank you palangga. Lang nga ore. Hindi ba napapansin? Bakit kailangan nila itong gawin? Madam, maraming hindi pa nakakuha ng SS pension, mga 3 months na. Sabi ni Jeans Alebs. Yun nga palangga, may nag-message sa akin. Kaya nga ito yung sinasabi ko. Imagine niyo, katulad yan, yung mga lolo't lola natin, magkano lang naman yung pension nila? Magkano ba pension? 1,000? 500? 1,000? 2,000? Depende yan kasi nahulog mo. 3 months, yun lang ang inaasahan nila, pambili nilang gamot, pangkain nila, hindi maibigay sa kanila. Pero itong buwakan ng inang to, na Kuting at Lisa, maliban nun sa pagpananalo nila sa loto, ito lang sa kick-off party kasi our subject now is kick-off rally nila. They will spend millions of money instead na atasan ang SSS na mga tiwali dyan sa SSS na ibigay nyo ang mga pension ng mga pensioners. Hi, Maui, you're here? Okay, thank you, Maui. Baka siya palo nga si Maui Palangga. Princess Maui. So, ang sakit-sakit sa loob. Ako, mga palangga, kaya nga sabi ng mga Junakis ko, Mama, ang ingay-ingay mo! Sabi sa akin, araw-araw na lang, galit ka kay Kuting. Alam niya na si Kuting. Mama, sabi ka sa akin, nasa Pilipinas ka na, ang bunganga mo, nagigising kami sa'yo. Totoo yan. Pati apo ko, nagigising. Sabi ko, kailan ko murahin yung mga buwakan ng inang to. Sabi niya, pati lahat, ang dami mo ng problema, pati Pilipinas, may problema mo. Tapos nagawa na lang namin ng joke. Sabi pa kanya sa akin, ngayon, may patong na ulo mo. Imagine mo, that's how my family, take the death threat. May patong na ulo mo, sabi ko, tawa-tawa ka pa, gugurgurin na ako. Tapos sabi ko sa kanya, ay, sabi ko na gano'n, yung pag ginurgur mo ako ha, yung insurance ng para sa apo ko ha. Sabi ko, I'm serious. Sabi ko, yung insurance para sa apo ko, wag mong isa-shopping ha. Sabi ko, ano mo yan? Gasusin mo kasi you have to be, ganito ako mag-isip. Palang, you don't know, di ba? Atakihin ka or what. Kasi wala naman, di naman natin hawak yung buhay natin. So I always, expect na, maging isipin mo yung future. So sabi ng anak ko, sabi niya, araw-araw lang, kuting. Ahas. Sabi ganun sa akin. Ang ingay-ingay mo, kahit madaling araw, ang ingay-ingay mo. Sabi ko kasi anak, na-explain ko sa kanila. Tapos sabi niya, minsan sabi ni anak ko, ano ba nangyari? O, interesado. Kasi ito, ganito, ganon. Sabi niya, kasi mama, lahat naman niya magnanakaw. Alam ko. Pero anak, sobra sila magnakaw. Sabi ko, in-explain ko sana, they can do business, 5%, 10%, but not to get 80% or 60% of the budget. So I'm trying to explain kasi nga yung mga Junakis ko, dito na sila lumaki. So hindi talaga nila naiintindihan yung buhay sa Pilipinas. Meron pa nga siyang, ito lang kwento, hindi to totoong kwento, sabi nga ng anak ko, may mga kaklase niya. Mama, yung kaibigan ko si ganito, nanghingi ng tulong kasi ganito, ganyan. Binigyan ko. Tapos pangalawa, nanghingi na naman, parang gusto ng sustento. Sabi ko, kung may pera ka, bigyan mo na lang. Hindi kasi mama, parang gusto ng sustento. Sabi ko, kasi ang hirap anak sa Pilipinas. Ang hirap, kaya maintindihan mo. Kaya nga sabi ko, in-explain ko sa kanya, kaya sabi ko, pag ako nandyan sa Pilipinas, yung babaguhin ko yung cis mentality ng utak ng mga kabataan na hindi dapat tayo umaasa sa kahit kanino man, sa kapatid o sa magulang. Dapat we have to strive on our own. At we have to be nationalistic. Bayan muna, totoo yun bayan muna bago sarili. Kasi kung lahat tayo, ang mentality natin, pag bayan muna, then automatic domino effect yun. Lahat tayo makikinabang. Like Japan, di ba? Tignan mo. Tayo, ang galing-galing natin.
Magaling tayo sa lahat ng dialogo, lahat ng lengguwahe. Pumunta tayo ng Europe, kaya natin mag-Briton-Briton. Pumunta tayo ng Japan, kaya natin gayahin ng accent nila. Pumunta tayo ng Espanya, kaya natin gayahin yung mga ibang Asyano. Hindi naman sila ganun. Tayo lahat, magagaling tayo. But what's going on sa bansa natin? Why? Because ang gobyerno natin, ang mga sindikato na katulad ni Kuting at ni Lisa Smugs ay walang pagmamahal sa bayan kundi pagnanakaw. Yun ang inuuna nila. Kung lahat tayo, bata pa lang, meron ng patriotism at hindi magnanakaw ng walang habas, katulad ng ginagawa sa PCSO, hindi magiging ganito ang ating bayan. Kaya nga sabi ko, kung ako ay may power sa gobyerno, ang gagawin ko, kung ako yung super powerful, wala nang manghihingi na kamag-anak sa kanilang mga kapamilya na OFW sa labas ng bansa ng maya-maya. Kasi I will give you jobs. At sa mga OFW, kapag, ito, usapan naman. Ang gagawin ko sa inyo, kayo. Ayan, wala na naman yung green screen natin. So, gagawin ko sa mga OFW, ito, gagawin ko sa inyo. Kayo, wag na, pag nahuli ko kayo, pag nakita, titignan ko lahat ng mga remittance na. Pag may pumasok na remittance, kunyari si Remy, si Jack, si Chinchin, lahat ng nagpapadala every week na walang sawa, nagpapadala sa kanilang pamilya, i-red flag ko. Hindi ko kayo pababalikin sa Pilipinas. Bakit? Kasi tinotolerate yung mga kamag-anak ninyo. Kailangan bigyan ng trabaho ang inyong mga kamag-anak. Pero totoo yun. Joke-joke, pero you know what? Kung ang mga kamag-anak ninyo sa Pilipinas ay mayroong job opportunity, hindi na yan manghingi sa inyo. Di ba pare-paro tayong kapalaran? Lahat kayo, di ba, nagrereklamo, ang dami kong kausap, mga kaibigan kong OFW, ito na lang, may sakit, ako lahat, ganito, ganyan, may problema, ganito, ganyan. Wala kasing malalapitan yung ating mga palangga, na supposedly, pag may sakit ka, pag indigent ka, government, puprotektahan ka ng gobyerno. Anong ginagawa? Papupuntahin ka kay mayor, kay congressman, kay kapitan, para lang makiamot ng 5,000 pesos para ma-save yung iyong, makabayad ka sa bills mo. Diba? Tinanggal ni Lisa ni Kuting yung malasakit center ni Duterte nila, Senator Bongo dati. Ang ganda-ganda diyan, ang daming natulungan yung malasakit center diyan, all in one. 'Di ba? Nandoon na lahat sa ospital. Hindi na pupunta-punta yung mga tao ngayon, hindi na. Hindi iba na naman. Kasi dinidiscontinue nila ang mga magagandang proyekto na dapat ituloy. Kasi Hoda, kung si Kuting, si Noynoy o si Gloria, kung sino pa man. Kung magagandang programa ng gobyerno ng mga nakaraan, dapat itutuloy. Pero dahil budol at julol ito si Kuting, lahat ng mga gandang proyekto ni Duterte ay gusto nilang tanggalin kasi it's the same thing ng mentality ng mga dilawan dati na ayaw nilang maalala si Marcos Sr. Ganun ngayon, kinukuha ngayon ni Kuting Jr. at ni Lisa ang ugali ni Cory ng mga dilawan noon na ayaw nilang maalala ang mga magagandang proyekto na ginawa ni Pangulong Duterte. Di pare-parehong mga ulupong. Diba? Anyway, mga palangga. Ito, men in uniform. Ano pang inaantay ninyo? Get up. Speak up, buhatin si Kuting bago mag-January 28 para matapos na ito palangga. But I'm looking forward, hindi na magtatagal ito. Gising na kayo. Diba? May bago tayong member. Black Spider, thank you. And Tekla and Lati Vlog. Thank you very much, mga palangga. Anyway, this is your fair lady Maharlika. Hanggat may boses ako, hanggat may dugo na lumalatay sa katawan ko, I'm not gonna stop. Tandaan mo yan. Betty Butud. Yan. Lisa, tanda mo. Kahit anong gawin mo, gorgorin mo man ang aking mga Facebook page. Magbayad ka man. Luray-luray na siya. Lasing na kasi to eh. Lasing na siya, kaya nagbaba na yung susubels niya. Hoy, bangag ka na naman. Anyway, bangag to eh. Nakainom to ng wine at saka martini. Tiyan mo, Lisa Smugs. Anyway, this is your fair lady Maharlika. Thank you, palangga.